Hi Gemini, welcome po sa ating channel. Ito yung first half of the month of May 2025. May 1 to 15, 2025. Kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. This is for you, Gemini, ngayong May 1 to 15, 2025. Para po ito sa inyo, Gemini, ngayong May 1 to 15, 2025. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gusto magpa-reading po, may lumabas dyan sa screen nyo ngayon, panoorin nyo po at sundin ang instruction. Spirit Guide, mga ganap po para kay Gemini ngayong May 1 to 15, 2025. I need 3 cards po. Spirit Guide, mga mensahe pa para kay Gemini ngayong May 1 to 15, 2025. I need 2 cards po. Ngayong May 1 to 15, 2025, Gemini, first half of the month. Sinamahan ka ng favorite person mo. This is companion. Napatunayan niya sa'yo na loyal siya sa'yo at very supportive siya sa'yo. Pero then may bago kayong kasamahan, bagong katrabaho, bagong kaibigan. Okay? Na magaan ang loob mo sa kanya. Pwede din na hired kayo as katiwala at pwede din may bumili kayo ng gamit na nagbigay ito ng pamper sa iyo. Abundance and love is blooming. Wow. So claim niyo po, Gemini. And recognition. Ganda. And nakatanggap kayo ng tulong, nakatanggap kayo ng regalo. So claim niyo po, Gemini. Ang ganda. Pwede nag-self-study kayo, nag-research kayo, nagbabasa kayo sa libro or sa internet para may makuha kayong learnings o kalaman. At may malalaman kayong sekreto sa first half of the month. Importanteng sekreto. Message for you, look at the bigger picture. At may tanong ang card nyo sa inyo, what do you need to release? Is it past emotion, old emotion? What do you need to release? Ang tanong ng cards nyo po.
Spirits Guide, energy po ni Gemini. Kung may narinig kayo or may nakita kayong repeating message na may napanood kayo na video reading sa channel natin tapos may napansin kayo ngayon na ulit. Oo, that is a repeating message na ibig sabihin yan, pinupush ng cards nyo na kailangan yung bigyan ng atensyon, solusyon at aksyon kung maaari po. So, yun. By the way, Gemini, kahapon po, oo, may 2 video po kayo. Napanood nyo na ba? Tungkol po iyon sa buwan ng Mayo. That is 2 videos. Ang isa is general reading at ang isa ay nakafocus sa career and money. Tungkol po iyon sa May 2025. So, hanapin nyo po sa channel natin. Okay? Okay. Persistence, self-reliance. Kung hindi ako nagkakamali, busy din kayo sa isang video nyo. Yung buong buwan ng Mayo. Oo, so prepare yourself talaga kasi first of the month, this is a repeating message na busy nga kayo. And may posibleng may atake sa'yo bagamat ikaw ay handa. Posibleng may hamong parating, pwedeng delay. Oo. Pwede din na sakit ng ulo. Kasi may nakikita ko ditong mataas ang pride. Mataas ang ego. So, kailangan mo ng mahabang pasensya. Nagkaramdam ka ng pagod, Gemini. Oo. At handa ka ng sumuko. Pero sabi po ng card, wag po daw kayong sumuko. Kasi nakita ko naman dito yung nearing completion, malapit na. Mag-move forward po kayo, tapusin mo yung mga nag-aantay na gawain. Habaan niyo po yung pasensya niyo, sabi po ng card. Pwede nakaranas ka ng struggles sa mga ginagawa niyo ngayon, daily routine niyo ngayon. Pwede sa relasyon po ito. This is only temporary. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Huwag kayong sumuko, sabi po ng card. Basta tapusin yung dapat tapusin. Hanggang sa makaya nyo po, syempre. Oo. At na may nakita ko ditong stagnation, pagwawalang kilos or nawalan kayo ng interest. And may araw na your emotional energy is stagnant. Pagod. 2 card na mismo nagsabi dito pagod at nagmuni-muni. Malalim ang iniisip. Nire-restrict mo yung sarili mo at nagkaroon ng apathy, yung kawalang interest. Pwede din may alok sa'yo, opportunity sa'yo, may offer sa'yo na kailangan mong pag-isipan or kailangan may piliin. So, ang iba kasi sa inyo, guarded na, ayaw mo nang masaktan uli, ayaw mong magkamali ulit. So, nag-isip ka talaga, binibigyan mo ng time na pag-isipan na mabuti, nagbabalanse ka. Pero sabi ng card dito, don't hesitate too long. Baka sobrang pag-iisip na to, iwas na lang tayo sa overthinking, Gemini. So, isipin niyo po yung mga inspirasyon mo sa buhay. Alalahanin mo yung inspiration mo sa buhay para ma-motivate po kayo. So, kailangan maging willing ka mag-move on from the past para bumukas yung new doors for you.
Spirit's Guide, Career and Money po ni Gemini ngayong May 1 to 15, 2025. So, dalawa po ito. Kunin ko na. Okay, sa career and money nyo, may natanggap kayong opportunity pero hindi mo tinanggap dahil sa meron kang dahilan. Yung sinabi sa energy cards nyo, di ba, na pinag-isipan mo ng mabuti, tapos may concern sa delay, andito din, may concern sa delay sa matagal mo nang hinintay. Pero ang advice ng card nyo po dito, Gemini, maghintay po. Setback. Tapos, parang may pinupush ka dito na sa situation na hindi pa dapat kasi hindi pa right time. So, pag-isipan niya na mabuti. Oo. Uncomfortable ka sa changes kasi may, anong tawag nito? Changes of cycle. May completion of cycle na nangyari. So, uncomfortable ka sa changes. Remember, this is only temporary. Oo, ma-adapt mo din yung pagbabago po. Okay. So this is your career and money, right? Sabi po ng card dito na nagkaroon po ng awakening, acceptance, self-assessment, atonement. Sabi ng card, don't allow past mistakes or decisions in the realms of finance and career to define you. Mag-focus po daw kayo sa pag-release sa nakaraan and move forward into a new and more successful period. So, ito yung tinanong. Ito yung tanong ng course yung kanina na, what do you need to release? So, ito yung sinabi dito na na kailangan yung i-release yung nakaraan. Old patterns, nakaraan. So, and move forward into a new and more successful period. So, acknowledge for your success is coming. I-claim nyo po, Gemini, ang ganda. Parating na po, may financial growth din na magkakanap. May magsasorry din sa'yo, Gemini. Okay, so 'di ba may sabit kanina sa oracle cards nyo na may sekreto? May mahalagang sekreto? Andito po sa tarot cards nyo sa career and money. May paghahatol or may pagbubunyag, may malalaman ka sekreto at magsasorry sa iyo. So this is also means accept and release your past so you are able to enjoy the next phase of your life. This is surrender, accept, release, and forgive. At nakikita ko dito, and this is good kasi dalawang card na po nagsabi dito, this is releasing talaga. Releasing, letting go of grudges. Di ba may sabi ako kanina sa inyo na may magsasorry? May gustong bumalik dito. May tao dito gustong bumalik sa inyo na gustong humingi ng sorry. Pwede din kayo ito or yung tao na may kasalanan sa inyo regarding sa inyong career and money. Pero mag-ingat kayo ha, baka ibang tao to, pero baka isang tao lang to ha, or ibang tao. Kasi may sabi ang card nyo dito na may gustong kunin yung tao sa iyo. Pero yung kunin niya, isa yung sa'yo yun, tapos gusto niyang kunin. May tao dito ayaw mag-give up, pero may pagpatawad naman nangyari. So this card tells you to release all grudges in order to move on. Pwede mo naman siya hindi kausapin eh. Pwede mo naman siya patawarin through your mind and heart para magkaroon kayo ng peace of mind.
Love life, self-love, partnership, and your message, Gemini, ngayong May 1 to 15, 2025. Mm. So, sa love life, sa single ka man, magkarelasyon or may asawa, oo, mag-asawa, buhay mag-asawa, mm, may nakita kong lungkot dito. Kasi pwedeng may naalala kayo, loss of connection sa isang tao, or loss of things. Pero wag kayong mag-alala, this is only temporary, lilipas din po ito. I-acknowledge mo lang yung pakiramdam mong sadness or disappointment para ma-release ito. Okay? So, yun. Kung kailangan iiyak, iiyak niyo po. Crying is very healthy thing to do. It relieves stress, ease pain, and cleanses our soul. Don't worry, after nitong onos, may parating na new direction po. Kaya nga may sabi ang card nyo dito, what do you need to release, Gemini? So this is an old patterns. This is about the past. Sigurado ko kasi tatlong card na po nagsabi dito. Pwede naman na may mangyayari ngayon pero most of you nangyari sa nakaraan na. Naalala nyo. So you're building stability, whether single ka man, may relasyon sa buhay mag-asawa, lahat kayo nagkaroon ng sense of stability. Pwedeng nagkaroon kayo ng project like nag-iipon kayo ngayon, nag-iingat kayo sa inyong kaperahan kasi may specific goal kayo. Na it might be may gusto kayong bilhin, mag-iipon ako para pambili ng lupa. Mag-iipon ako pang renovate ng bahay. Sobrang ingat nyo sa kaperahan. Sa ipon nyo po ito. Okay? More on ano to talaga, sense of stability. Buying property, basta paghahanda ito para sa future. Ang ilan nga sa inyo dito naghahanda para mag-start ng family. Vina-value mo ang sarili mo, vina-value mo ang relasyon nyo, vina-value yung ipon nyo. So, nagkaroon ng stability dito. You're building stability and conserving resources. Actually, may nakita talaga akong structure dito. You're creating stability. Kaya nga sinabi ko kanina na kahit single ka man, sa mga marelasyon ba dyan or buhay mag-asawa, na nag-project talaga kayo, gumawa kayo ng project na kailangan maghihigpit ka ng sinturon para sa future. Savings for future or savings for specific goal. Okay? So, yun. This card serves as a reminder na be generous since giving to others brings more prosperity into your own life. Actually, ang ilan sa inyo dito, nakikita ko dito na nag-iipon kasi may tutulungan kang tao. So, this is generosity also. Oh. So, di ba may sabi ako sa inyo kanina na may nagbigay ng tulong, may nagbigay ng regalo, andito din. Posibleng may regalo, alok, or pamanang parating. Or kayo, nag-hard work kayo para maipamana kayo. Pwede. So, yun, ang ganda. Pag-imanin niyo po yung blessings sa binigay sa inyo, Gemini. See you tomorrow. Maraming salamat po.